Ano nga ba ang hirap ng pag-aaral at pagiging abogado dito sa Pilipinas? My best friends, my brothers. 10 years ago, we left law school. Yes! And then, life happened. Nabalitaan ho kasi namin na number 8 daw ho kayo sa bar exams. Bakit ako yung nagtatrabaho dito? Louder, please. Nag-start na ang no contact natin, Chris. I took the law school entrance exam a decade ago and I failed. Excuse me, pwede magpapirma? Ay, Pagod na ako. Ako magtitimpla pa lang ako ng kape ko kasi nagsisimula pa lang yung araw ko tapos magbabalak pa ako. The point of life is not to win or lose, but to experience life. Susundan natin dito ulit ang magkakaibigang nag-aral nga ng pag-aabogado makalipas ang ilang taon na yung iba ay abogado na nga at yung iba ay sumusubok nga ulit. Iba-iba na nga yung mga buhay nila pero nananatiling solid pa nga rin yung samahan nila. Nakanika nilang mga buhay, dito na nga sila may mga pagdadaanan, mga mararanasan at makikilalang matutulungan at magiging kaibigan din nila. Kung saan dito nga rin nila aalagaan ang isang taong mahalaga nga sa pag-aaral nga nila dati na ngayon ay may pinagdadaanan ngang isang malubhang karamdaman. Title ng movie, Bar Boys After School. No joke, naiyak ako sa siniwil dito na literal na habang pinipick up nga niya yung mga tip, naiyak talaga ako. Ang tanong ng karamihan, mas maganda ba to kaysa doon sa original? Hindi, pero it's an okay sequel. What I liked here kahit papaano, may mga dinagdag nga silang bago and bago nga sinubukan nga sa story, lalo na't same characters pa din naman and meron nga lang silang ilang dinagdag doon nga sa kwento. Kung dati more on struggles nga ng isang estudyante na nag-i-strive nga na makapagtapos ng pag-aaral or ng pag-aabogado nga, dito naman more on struggles ng pagiging abogado dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na nga with Carlo Aquino's character na isa nga siyang matino, mabait at matalungin ngang abogado na tumatanggap nga siya kahit yung binabayad sa kanya, mga tanim nga. Tapos nare-risk nga din niya yung buhay niya para nga lang makatulong doon sa mga taong nangangailangan nga talaga ng batas. Nagustuhan ko din pala dito yung pinasok nga nilang mga bagong characters with the students, katulad nga nila Sasa, nila Zuniga, tapos syempre kanila CJ and Arvin na makabuluhan nga yung nadagdag nga nila doon sa kwento. With CJ na nag-abogado nga siya para tulungan nga yung mga tao sa community niya na inaabuso nga ng sistema at kay Arvin naman na nagsusumikap ngang maging abogado, working student nga para nga makatulong and gumaan nga din yung buhay niya. Kung kay CJ it's sad kasi nga may mga lugar talaga sa Pilipinas na hindi nga naaabot ng batas kaya naman dito na nga sila naaabuso. Tulad nga ng community ni CJ na naapektuhan nga nung ginagawang quarry nga doon sa lugar nila na nagpapayaman nga lang doon sa mga mayayaman samantalang mas lalong nagpapahirap sa mga katulad nga din nilang mga mahihirap. Honestly, this is what I'm looking for sa isang MMFF entry. Yung tipong kahit papaano meron silang i-explore na relevant na societal issue nga na pwedeng maipakita sa mga manonood and for me, nagawa nga nila yun dito. Naipakita nila yung power and flaws nga ng law, yung corruption nga mismo sa mga batas and sa mga tao, and syempre, yung hirap nga ng pagiging abogado sa Pilipinas na it's either you are good or isa ka nga sa mga demonyong abogadong sumisira sa bansa kasi nga, kesyo, trabaho lang. I understand naman na yung mga abogado at the end of the day, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila, pero ayun, hindi mo talaga mapipigilan na magalit sa mga abogadong ganito eh. I like the film na marami ako nakuhang magagandang linya pero at the same time, I would admit na masyadong preachy yung film at times and yung way lang ng pagkakasulat nga, masyadong pang-quotable ba yung structure ng mga dialogues na hindi masyadong natural pakinggan. I mean, okay lang naman yon pero may mga times lang talaga na parang, ay, halatang scripted, ganun. Siguro what I didn't like about the film is that medyo all over the place siya and mahirap sundan kung ano na yung mga nangyayari. Times nagja-jump nga yung story kasi nga iba't iba yung perspective nga yung pinapakita nila na hindi nga lang doon sa OG na magkakaibigan but also doon nga sa mga bagong dinagdag nila. I wish they could have written all the different plots and combined them more together more smoothly and more natural nga na nagko-connect-connect lang para lang kahit papaano isa lang yung pupuntahan ng kwento. Tingin ko kasi yung way ng storytelling nila dito, mag-work lang siya if nasa isang miniseries sila tapos kada isang character, merong isang dedicated episode sa bawat isa. Feeling ko if ganoon, mas magiging maayos nga yung flow and pacing nga ng kwento na per character kaysa pinagsama-sama sa isang movie lang na para siyang halo-halo na hindi nga naghalo ng maayos. Mga good and effective emotional moments naman and I get what the film is going for pero the storytelling could have been better lang talaga.
I like na meron nga silang kanya-kanyang mga pinagdadaanan pero it doesn't do the film any favor and so sana ginawa nila, naganap na nga lang sila ng isang issue or conflict tapos doon nga nila i-connecta lahat sila para kahit papaano halfway into the film, iisa pa nga rin yung pupuntahan nga nilang lahat. Ngayon, I still like the film and this is my favorite so far kasi 4 pa lang yung napapanood ko and papanoorin ko yung 3 mamaya tapos isa sa kinabukasan. Torta rating ko for Bar Boys After School ay 7.5 out of 10.